Magandang hapon sa bawat isa sa inyo at welcome dito sa Jesus in the Street Ministry. Muli, ito si Brother Ricky. At sa hapong ito, tatalakayin natin ano nga ba talaga ang gospel ng Panginoong Jesucristo at bakit nga ba ito tinawag na gospel. At nabanggit ko nung mga nakaraang videos na bakit kailangan natin makilala ang Panginoong Jesucristo. Unang-una sa lahat kasi merong mabuting balita na nasa Panginoong Jesucristo. Ang gospel ay ibig sabihin niyan ay mabuting balita, good news. So, bakit nga ba good news? So, good news ito kasi unang-una sa lahat, dahil sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng pagkakilanlan kung sino talaga ang Diyos Amang nasa langit. Kung ano ang kalooban niya at paano natin siya nakilala at ipinakita ng Panginoong Jesucristo na nakilala natin siya sa pamamagitan niya lamang. Okay, so dito sa Gospels na naisulat at sa Book of Acts, yun nga, nabanggit ko na mas makikilala natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang Gospel, ang good news, ang mabuting balita, ito ay para sa atin lahat. So, ito ay tinawag na Gospel kasi ito ay libre. It is a free gift of God na ibibigay niya para sa ating mga makasalanan. Ano ang gift na yon? Ang gift ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos Amang nasa langit. Ang reconciliation natin na matatanggap galing sa Amang nasa langit sa pamamagitan lamang ng kanyang anak na si Jesucristo. So nasabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Gospel of John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life or everlasting life." Yun ang good news kasi ibinigay nga ng Amang nasa langit ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos Amang nasa langit. Na lahat sana tayo, sino man na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos sa langit. Kaya nga ito ay gospel good news. Kasi unang-una, ito ay free gift ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, doon sa Romans chapter 5, But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, nung tayo ay mga makakasalanan pa, namatay na ang Panginoong Jesucristo para sa atin, sa ating mga makasalanan. Kaya, good news. Kinommend ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa paanong pamaraan sa pamamagitan ng pagpadala ng kanyang anak na si Jesucristo para mamatay sa ating mga makasalanan. So, hindi ito dahil sa meron tayong nagawa. Wala tayong nagawang maganda at mabuti sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay tumalikod sa Kanya at lahat tayo ay kung anong gusto nating gawin, yun lang ang ginawa natin. At wala namang pumasok sa ating kaisipan na hanapin ang Diyos at bumalik sa Kanya. Pero sabi nga ng Apostol Pablo, na kinommend ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Nung tayo lahat ay makasalanan, namatay na siya para sa atin. Yun ang sinabi ng patotoo ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga mananampalataya. Pero I believe, kung titingnan rin natin ang mensaheng yun, applicable yun sa lahat kasi lahat tayo nagkasala. Walang exemption sa atin. Except ang Panginoong Jesucristo nung mabuhay siya rito. Siya lang ang tao, walang naging kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga siya ang karapat-dapat na, kumbaga, maging alay, kapalit ng mga kasalanan natin. Siya yung propitiation for our sins, para ma-appease or para ma-satisfy yung wrath, galit ng Diyos na parusahan tayo, at ginawa niya yon sa kanyang bugtong anak na si Jesucristo nung ibigay niya, ialay niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng mga tao.
sabi nga ni Apostol Pedro din, na siya mismo ay naging curse para sa atin. Kumbaga wala siyang kasalanan pero ginawa siyang kasalanan. O, naging sin bearer siya para magkaroon lang tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, kaya nga ito ay mabuting balita kasi wala naman talaga sa atin na nakapag-influensya o nakapag-udyok sa ating Diyos na gawin niya ito para sa atin. Galing lahat ng kabutihan at lahat ng mga kagandahang loob ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Nagmula lamang ito sa Kanya. Hindi dahil sa meron tayong ginawa. Of course, dahil mahal niya ang Kanyang mga nilalang. Pero kung tayo ay titignan ng Diyos, babalansin tayo ng Diyos sa Kanyang timbangan. Kasalanan natin at ang mabuting gawa, mas matimbang pa rin ang kasalanan natin. At walang, yun nga, walang, sabi nga ng Panginoon, mga mabuting gawa ng tao. Sabi niya sa mga Israelites, sabi niya sa mga Hudyo na ni Isaiah, na ang mga gawa nating mabuti ay is like a filthy rag. Maraming trapo na nga marami pa. So, filthy, meaning to say, napakaraming trapo ang mga mabuting gawa natin sa harapan niya. Kaya, mabuting balita. It is a free gift of God, not of works. Sabi nga rin ng Apostol Pablo doon sa mga taga-Ephesians na sabi niya, we are saved by grace. For by grace ye are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. So sabi ni Apostol Pablo dun sa mga mananampalataya sa Ephesus na ito ay grace ng Panginoon Diyos through faith sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Not because of your own selves. Sabi niya, it is the gift of God. Gift, kaloob ng Diyos. At walang ibang mabuting balita dito sa mundo, kundi ang mabuting balita, the good news na nasa Panginoong Jesucristo lamang. Napakabuting Diyos at napakagandang balita na ibinigay niya para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung ako tatanungin ninyo, okay, maraming kaguluhan na nangyayari dito sa mundo. Maraming kung ano-anong mga karumal-dumal na krimen, mga balitang halos kung susumahin natin ay parang ayaw mo nang mabuhay dito sa mundo dahil wala ka namang ginagawang masama sa tingin mo, pero bakit nararamdaman mo yung gantong paghihirap? Wala ka namang ginawa sa kapwa mo pero namatayan ka or na-aksidente ka. Ganun dito ang sitwasyon natin sa mundo. Mahirap talaga at niloob ng Diyos na pawiin lahat ng mga pagpapagal natin, lahat ng mga luha, paghihirap natin dito sa mundo. Gusto niyang ibigay sa inyo yung mas magandang buhay. Kasama niya, kasama ng Diyos sa langit. So, ang tayong mga tao talaga, nilalang tayo. Ang unang plano ng Diyos para sa atin ay lahat kabutihan. Wala siyang inisip para sa bawat isa sa atin, kundi maganda. Lahat ng nilikha niya ay perfect. It's good in His sight, sabi niya nga. Pero yun nga, nung nagkaroon ng pagkakasala, ang una nating ninuno, yun nga, ang kasalanan ay pumasok na sa mundo at nagkaroon na ng kumbaga kaguluhan. Yung puso ng tao patuloy na lumalayo na sa Diyos. It became very wicked in the sight of God. Kaya nga, kung maalala natin ang kwento ni Noah, nung time na nakita siya ng Diyos at he found favor in the eyes of God in his generation. At yun nga, sabi ng Panginoon,
na my spirit will not always strive with man because he is but dust, he is but flesh, sabi niya. And sabi niya, I will not strive with, my spirit will not strive with man because the intents of their heart is evil, wicked. And description nga ni Jeremiah sa puso ng tao, man's heart is desperately wicked. So, kaya gumawa ang Diyos ng kaparaanan na bigyan tayo ng regalo. At itong regalo na ito ay ang Panginoong Jesucristo na nagkaroon tayo ng reconciliation, na ibalik ang ating relasyon sa Diyos dahil lamang sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di ba, sa Genesis din, we are created in God's image after His likeness. And sabi niya, we are created to have dominion over everything na create ng Panginoon. Pero doon tayo, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, in His likeness, in His image. Pero nawala yon nung magkasala ang ating ninuno, si Adan. At from then, gumawa ang Diyos ng kaparaanan na mai-restore ang tao sa Kanya. At nagpangako siya, sabi niya, doon na nga sa Garden of Eden, nung magkasala na si Adan at si Eva, at nandun yung serpents. So sabi ng Panginoon kay Satan, doon sa serpent, I will put enmity between you and her seed. Sino yung seed na yon? So from that time, okay, yung sa pangako ng Diyos, yung seed na yon, at naibalik yung seed na yon, pangako kay Abraham, and your seed all the nations will be blessed. And sabi niya naman kay David, yung hari ng Israel, sabi niya, I will establish my covenant with you and your seed after you. So ang Panginoong Jesucristo yun, hanggang sa dumating in due time ang seed na yon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang pangako ng Diyos na ma-restore ang lahat ng sangkatauhan sa kanyang sarili. Maibalik yung image and likeness ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan upang ang banal na Espiritu manahan sa atin. Yun ang image and likeness ulit natin na natanggap sa Panginoong Jesucristo at sa pananahan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga, ito ay gospel kasi sa lahat ng ginawa ito ng Diyos, wala tayong naging parte dito. Dahil lang sa kagandahan ng loob niya, sa pagmamahal niya sa tao, sa mundo, sa kanyang nilikha. Okay, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tayo ay maibalik niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo rin na without shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya nga, kailangan mamatay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kailangan na merong alay dapat na walang blemish, walang kasalanan. Kasi sa pamamagitan lang ng dugo, nagkakaroon ng atonement para sa kasalanan. At yun nga, dugo na mismo ng anak ng Diyos, ng kanyang anak mismo, ang nabuo sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin. Para magkaroon ng kapatawaran ang bawat isa sa atin, sa ating mga kasalanan. At maibalik ang relasyon natin, maibalik din ang image and likeness ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipagkakaloob niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mabuting balita kasi para ito sa atin lahat, para sa bawat isa sa inyong nakikinig at nanunood sa video ito. Ano ba ang dapat nating gawin para matanggap natin ang kaloob ng Diyos? Ang mabuting balita na nasa Panginoong Jesucristo.
Sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, repent and believe the gospel. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikdan natin ang ating mga gawi, maling gawa, at maling kaisipan, at tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo upang matanggap natin ang kaloob na biyaya, ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, upang matanggap natin ang kaloob ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo, repent and believe the gospel. Dito natin matatanggap ang kaloob niya, ang mabuting balita, ang gift, ang kaloob ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Repent and believe the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya sa bawat isa sa inyo na nanonood at nakapakinig ng mensaheng ito, nawa kayo rin sa tulong ng banal na Espiritu ay mag-repent din. Talikdan nyo ang inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin nyo ang gospel, ang kaloob ng Diyos, mabuting balita na sa Panginoong Jesucristo lamang, para magkaroon kayo ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa presensya at sa piling ng ating Diyos amang nasa langit, ang Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. So, ang kailangan nating gawin ay mag-repent, sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Paniwalaan natin ang mabuting balita, ang kaloob ng Diyos na binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at maibalik muli ang imahe, ang wangis, or image and likeness of God sa atin na mga magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbigay niyan ng kanyang banal na Espiritu para maibalik ang image and likeness sa bawat isa sa atin. Yun ang mabuting balita. Yun ang gospel ng Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa bawat isa sa atin. Sa inyong mga nakikinig, nakapanood ng video ito, nawa sa tulong ng banal na Espiritu, kayo rin mismo ay magsisi, talikdan nyo na ang buhay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at kayo ay lumapit at manampalataya sa Panginoong Jesucristo sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya muli po, para sa atin ang biyayang kaloob ng gospel ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po at God bless you all.